Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa unang Miyerkules ng March. Ano po? Atin pong unang MP3 ngayon pong buwang ito. Salamat sa Diyos sapagkat yun nga po, patuloy tayong iniingatan ng Panginoon sa kabila ng mga kaguluhan na atin pong nababalitaan, nakikita, nararanasan sa atin pong kapaligiran. Ano po, nawa ang bawat isa sa atin ay nasa maayos na kalagayan sa oras na ito, malalakas ang pangatawan at patuloy po na lumalago sa atin pong pananampalataya sa ating Diyos. At sa gabing ito, sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita, ay atin pong buksan ang atin pong mga Bibles sa John chapter 1 verses 35 to 39. Ang sabi po dito, "The next day John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, 'Look, the Lamb of God.' When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, 'What do you want?' They said, 'Rabbi,' which means teacher, 'where are you staying?' 'Come,' he said, 'and you will see.' So they went and saw where he was staying and spent the day with him. It was about 10th hour. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa oras na ito na inyong binigay sa amin. Salamat sa panibagong buwan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin. Panginoon, patuloy po naming dinadalangin sa inyo ang mga kaguluhan na nangyayari sa Middle East. Dalahan ko po ang inyong pong proteksyon, una sa amin po mga kababayan at sa mga tao na inosente. Nawa ang kalooban mo at kapayapaan mo po ang maghari. Nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na kumilos sa mga namumuno ng mga bansa na nagkakaroon, Panginoon, ng alitan. Dalayan ko rin po, Panginoon, makita namin buhat sa inyong salita ang kahalagahan ng mga nangyayaring ito at kung ano ang dapat naming gawin, mga mananampalataya, habang nangyayari ang mga ito. At Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong salita, tulungan mo kaming maunawaan ito at maisagawa sa amin pong buhay. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong February 28, marahil ang bawat isa sa atin ay nagulat, natakot, nangamba sa pag-atake ng Israel at ng US sa Iran. At dahil po sa pag-ataking ito ay namatay yung kanilang long-time leader. At dahil po sa nangyari ding ito, gumanti ang Iran at tinarget ng kanilang mga missiles yung mga bansa sa Middle East na merong American military bases. At yun nga po, nabalitaan po natin na may isang Pilipina, kababayan natin na namatay at hindi po natin alam kung ano ang magiging extent ng alitang ito, ng sigalot po na ito. Human as we are, ito po talaga ay nakakapangamba, nakakatakot, sapagkat posible na kahit ang Pilipinas ay maging target din po sapagkat meron po malaking impluensya ang bansang Amerika at maging ang Israel ay atin din pong kakampi. Kung kaya't posible na tayo rin po ay maging target. Ngunit sana naman, kung kalooban ng Panginoon ay makaiwas po tayo dito. Ngunit ano po ba ang sinasabi ng Biblia sa mga nangyayaring ito? Ang sabi po sa Matthew chapter 24, verses 3 to 7, sabi dito, "As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. 'Tell us,' they said, 'when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?' Jesus answered, 'Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against nation. There will be famines and earthquakes in various places." So dito po, sinabi po ng Panginoon kung ano ang mga tanda na muli siyang magbabalik at ang katapusan ng mundo. Merong darating na mga deceivers, mga mandaraya, mga antichrist na magsasabi na sila ang Kristo. Meron din po tayong maririnig na gera, at mga nakaambang labanan na naniniwala po ako na yan ay nararanasan na natin ngayon at isa nga po ito na malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Naranasan na rin po natin ang mga earthquakes, famines sa iba-ibang lugar. Mga kapatid, sa gabi ito, wala po tayong kayang magawa para pigilan ang mga ito. Dahil ang sabi ng Panginoon dito,
sa verse 6. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Ang sabi niya dito, such things must happen. So, gaya ng sabi ko kanina, wala po tayong magagawa, walang boses, walang matalinong tao ang makakapigil sa kaguluhang ito, sapagkat ito po ay tanda ng muling pagbabalik ng Panginoon. Ang Panginoon lamang po ang pwedeng mag-ayos ng mga kaguluhang ito. Ngunit mga kapatid, dito rin sa sinabi ng Panginoong Hesukristo ito, dito rin po sa mga tanda na ibinahagi ng Panginoong Hesukristo, may ipinakita po siya na pwede nating gawin. Ano po? Na pwede at dapat natin pong gawin kung sakaling nakikita na natin ang mga tanda na ito. Makikita po natin yan dito sa Matthew 24 verse 14. Ang sabi dito, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Okay? So dito po, ang sabi ng Panginoong Kristo, itong magandang balita, itong mabuting balita ay dapat ibahagi sa lahat ng bansa. At pagka nangyari na itong mga ito, ang katapusan ay darating na. So dito po, meron tayong bahagi at meron po tayong pwedeng magawa. Ito po ay magbahagi ng magandang balita. Lalo na nga po sa panahon ngayon na nakikita na natin itong mga tanda na ito ng muling pagbabalik ng Panginoon. Sa inyo bang tingin, nabahaginan nyo na ng magandang balita ang lahat ng mga tao sa inyong kapaligiran, ang ating pong mga mahal sa buhay, ano po, ating mga kakilala at kaibigan, na ibahagi na ba natin ang magandang balita? Ngayong gabi mga kapatid, sa pagbabahagi ng magandang balita, nagbigay ang Panginoon ng paraan, ano po, ng pattern kung paano po ibabahagi ang magandang balita. Sa dami po ng ating mga trainings na nadaanan kung paano mag-share ng gospel, I believe the best teacher that can teach us how to really win souls, no? How to really evangelize, how to share the gospel is no other than the Lord Jesus Christ. At ito pong pag-uusapan natin ngayong gabi ay una sa proseso ng pagbabahagi ng Panginoong Hesukristo ng magandang balita. Alam po natin ang dahilan kung bakit siya nagpunta dito sa lupa, no? Ang sabi niya sa Luke chapter 19 verse 10, I came to seek and to save the lost. Okay? So ngayon pong gabi, pinamagatan ko po ang atin pong pag-aaral. Ito po ang una sa proseso ng pagbabahagi ng salita ng Diyos na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Come and see. Come and see. Sumama ka or lumapit ka at tingnan mo. Okay? So dito po sa talata na atin pong binasa sa John chapter 1, makikita po natin dito na nagpakita for the first time, after 30 years ng Panginoon ng pamumuhay dito po sa lupa, nag-start na po ang kanyang ministry after ng kanyang baptism. At dito po sa verse 35 nga, pagkatapos niyang mabautismuhan, siya po ay naglalakad at nakita siya ulit ni John the Baptist na may kasamang dalawang tagasunod niya. At yun ang sinabi ni John the Baptist dito sa verse 36. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." And then nakita po natin na yung dalawang disciples na kasama po ni John ay sumunod sa Panginoong Hesukristo. At nung sila ay sumusunod sa Panginoong Hesukristo, tumigil ang Panginoon, lumingon, at sabi niya, "What do you want? Ano ang gusto nyo? Bakit kayo sumusunod sa akin?" And they said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Saan ka nakatira? Saan ka tumitigil? And then, ang sabi ng Panginoon dito, "Come," he replied, "and you will see." Kung mapapansin natin dito, hindi siya nagbigay ng address, Hindi niya rin tinaboy itong dalawang tagasunod ni Juan na ito, na hindi niya sinabi, "Oy, meron na kayong leader, Meron na kayong sinusundan. Huwag na kayong sumunod sa akin." Kundi nagbigay siya ng isang invitasyon, na nagbago sa buhay ng dalawang tagasunod na ito at nung iba pa na na-involve sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. At sa gabing ito, nawa ito pong paraan na ginawa ng Panginoon ay matutunan din po natin. Sapagkat dahil po sa paraang ito, marami nakakilala sa Panginoon at marami ang sumunod sa Kanya. At ganun din po tayo kung gagawin din po natin ang paraang ito. I believe
marami po ang makakakilala sa Panginoon at susunod sa Kanya sa pamamagitan po ng paggamit ng Panginoon sa buhay po natin. So, meron po tayong tatlong makikita ang kahulugan nung sinabi po ng Panginoon na come and you will see or come and see. Ang una, bakit niya po sinabi ito? Come and see. No? Lumapit kayo, sumama kayo sa akin at tingnan ninyo. No? Ang tanong ng dalawang disipulong ito, saan po kayo nakatira? Sapagkat ang pag-aaral po nung unang panahon, ano po, pagka ikaw ay tinawag na rabbi, na ibig sabihin ay teacher, no, magaling na teacher, wala po silang classroom noon. No, hindi sila pupunta sa isang university or isang school, no, kundi ang ginagawa po nila, no, every day kasama nila yung kanilang teacher, no, at madalas, no, kung saan nakatira yung teacher, doon din nag-i-stay yung mga disciples or mga students. Kaya ito ang tanong ng mga disipulong ito sa Panginoong Kristo, where are you staying? Pero ang sabi ng Panginoon, you come and see. Okay, so ano po ang kahulugan nung sinabi ng Panginoon na come and see? At saka sana, ito rin po ang maging paraan natin ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ang una, sinabi niya ito because He wanted to develop a relationship. Ano? Development of relationship. So kung inyong mapapansin dito, hindi agad sinabi ng Panginoon dito po sa dalawang disipulo na ito, okay, you come and I'll tell you something, or I will teach you something, or I will teach you the gospel. No? Sa panahon po natin ngayon, marahil kung bakit nahihirapan po tayo na mag-share ng gospel, sapagkat ang madalas na ginagawa natin, no, yung random sharing, no, na sinasabi yung kahit sino ang makita mo, no, pag kinausap mo, ay sharean mo na agad ng salita ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, parang ilag na ang mga tao, no? Kasi ang sabi ng iba, sa akin pong experience, ay marami ng mga religion, alin ba ang tama, o i-recruit mo ako, no? You will introduce another religion, you will ask me to come out from my religion and join you. Yun po lagi mga sinasabi sa mga ganito, no? Ang Panginoon, kung mapapansin natin, no, sa marami niya na encounters, ang una niyang ginagawa, He builds relationship, no? So, yun po ang maganda na gawin din po natin. We need to build relationship, no? Ang sabi niya, you come and see. Tingnan ninyo kung saan ako nakatira. At ang sabi niya, you come to me, no? You join me. Hindi niya sinabi na umuna kayo or ito yung address ko, puntahan niyo ako diyan. Kundi you come along with me. Okay? So yun po ang ginawa niya, no, sa pag-introduce ng gospel sa mga disipulong ito. Sa Luke chapter 19 verses 5 to 7, kung inyo pong mapapansin, noon pong pumunta ang Panginoong Jesucristo kay Zacchaeus, ano? Ganito ang una niyang sinabi. Luke 19, 5 to 7. Sabi diyan, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. Okay? So dito po, nung pinuntahan ng Panginoong Jesucristo si Zacchaeus, no? Alam niya na siya po ay nasa taas ng sycamore tree, kaya ang sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan at ako'y pupunta sa iyong bahay. At alam po ninyo, nung unang panahon, yun po ay isang indication, no, ng relationship, no, or ng friendship. Pagka ikaw ay pumunta sa bahay. At automatic, pagka ikaw ay pumunta sa bahay, may pagkain na involved. Ano? Kakain ka dun sa bahay. Kaya nga ang reaksyon ng mga tao, aba, siya ay bibisita, no, sa isang makasalanan, sapagkat alam naman natin na itong si Zacchaeus ay chief tax collector, kaya siya ang kumbaga makasalanan, ano, sa tingin ng maraming mga tao, pinaka-corrupt sa kanilang bayan. Ngunit anong sinabi ng Panginoon? You come down and I will go to your house. Hindi niya sinabing, come down and I will tell you something. No, I will tell you the good news. Hindi po. No? Nag-establish po muna siya ng relationship. Meron pa po isa tayo na makikita sa Mark chapter 2 verses 15 to 17. Ang sabi po dito, while Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples.
for there were many who followed him. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? And then pagdating sa verse 17, on hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. So dito nakita po natin yung paraan ng Panginoon ng pag-evangelize o pag-share ng magandang balita. He ate with them. He built relationships with them. Okay? Hindi siya katulad ng mga Pariseo at mga teachers of the law na parang diring-diri sa mga makasalanan. At bakit siya nakikipag-relationship sa mga ito? Kasi ang sabi niya dito sa verse 17, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Okay? So, ang purpose kung bakit siya nakikihalubilo sa kanila is to win them. Is to share the good news to these sinners. Okay? So, mga kapatid, ito po ang maganda na pag-isipan po natin sa atin pong pag-evangelize, sa ating pong soul winning. Ito po ay madalas na nating naririnig. Ito po ay naririnig na rin natin sa iba. Ito rin po ay naibahagi na natin, napag-aralan natin. We need to build relationships first. Okay? Bakit po? Una, we need to develop relationship first. Why? Because in developing relationship, you build trust. Ikaw ay nagbubuo ng pagtitiwala. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. You build trust, parang hindi mo ipinaparamdam sa mga makasalanan that you are condemning them. Pero may purpose ka kung bakit ka nakikipaghalubilo sa kanila. To proclaim the good news. At ganun din po tayo mga kapatid. Kung may mga kaibigan tayo, may kakilala tayo, may mga kasamahan tayo, kapamilya tayo, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yun po ang dapat nating unang gawin. Let us develop relationships. For us to build trust. Okay? Kailangan pagtiwalaan muna nila tayo na wala tayong ibang agenda, na hindi natin sila hinuhusgahan sa kung ano man sila. Okay? And then ang pangalawa, na ginawa ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang to build trust, but to bond with the truth. To bond with the truth. Ang ibig sabihin, yung basis ng kanilang relationship, ng kanilang friendship, ay katotohanan. Hindi kaplastikan, hindi kasinungalingan. Nung sinabi ng Panginoon doon sa dalawang disciples, come and see. Gusto lang ipakita ng Panginoon kung ano bang ginagawa niya everyday, kung saan nga ba siya nakatira. At yung kanilang relationship, it is not built in pretense, or pagkukunwari. So magandang pag-isipan po natin mga kapatid, ipanalangin natin na lahat po ng mga kakilala natin, or if we want to share the gospel, let us develop relationship. At by doing that, ang atin pong goal sa atin pong isipan is to build trust and to bond with the truth. Kumbaga, sa panahon po natin ngayon, maraming nagkiklaim na magkakaibigan pero sa maling dahilan. Yung iba, dahil may happenings, dahil masayang kasama, dahil laging libre, or meron kang nakukuhang something. Pero the moment na mawala na lahat ng mga ngayon, ay hindi mo na rin sila friends. Hindi na rin sila magpapakita sa inyo. May napanood akong isang interview ng isang artista, veteranong artista, at siya po ay na-stroke. At nung siya po ay ini-interview, siya po ay iyak ng iyak. At ang tanong na nag-i-interview sa kanya, bakit ka umiiyak? Sapagkat sabi niya, wala nang nakakaalala sa akin. Nung ako ay may trabaho pa, nung ako ay may pera pa, ang dami kong kaibigan. Pero ngayon na may sakit na ako, na-stroke na ako, hindi na ako makalakad ng ayos, wala nang nakakaalala sa akin. So yun po ang nakakalungkot sa friendship sa mundong ito. Pero mga kapatid, ito po ang ipinakitang friendship ng Panginoong Hesukristo, relationship ng Panginoong Hesukristo. He built trust and they bonded with truth. Yung katotohanan lang. So mga kapatid, ngayon pong gabi, kung gusto po natin mag-share ng Word of God, una, let us build relationships.
Nawa ay sa pagbi-build natin ng relationship, maramdaman nila, no, yung tiwala nila sa atin, no, that we are really concerned kung ano po ang kanilang needs. Okay? And then, ang maging basihan ng friendship natin o ng relationship natin ay katotohanan, no? Walang plastikan, walang pagkukunwari, no? Ipinapakita rin natin na tayo ay mahina, pinapakita rin natin na tayo nag-struggles, no? Hindi lamang yung mga magagandang bagay ang ating pinapakita, kundi yun din ating mga problema sa buhay. Okay? So yun po ang una na makikita natin na kahulugan kung bakit sinabi ng Panginoon na come and see dito po sa dalawang disciples. First is to develop relationship. Ang pangalawa na makikita po natin, hindi lamang to develop relationship but to demonstrate reality, no? Para ipakita yung katotohanan, no? Yung kung ano dapat ang makikita. Okay? Again, ito ay related dito sa last point, yung bond with truth, no? Hindi ko po alam kung nabasa nyo yung isang sticker, no? May nabasa akong sticker sa kotse. Nakalagay doon, Christians are not perfect. They are just forgiven. And that is true. Ano po? Tayo po mga sumusunod sa Panginoong Hesus-Kristo, tayo mga tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Hindi po tayo perfect, no? Tayo ay nakakagawa pa rin po ng kasalanan. But the difference is, nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, no? Yun nga po, ang hindi po tayo nakukonsensya pag gumagawa tayo ng kasalanan. In fact, madalas pinaplano pa natin, no, gumawa ng kasalanan. Pero nung tinanggap na natin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas, una, nakukonsensya na po tayo, ano? Nagigilty na po tayo at para bang may pumipigil na po sa atin, no? At this time, sinisikap na po natin na umiwas na gumawa ng mali. Pero again, human as we are, tayo pa rin po ay nahuhulog, no? Nagkakamali. Salamat sa Panginoon because He is our perfect example. At ipinakita ng Panginoon, no, na ang buhay niya nung nandito siya sa lupa, it's not easy, no? Hindi masarap parate, no? So, ang gusto niya po nga ipakita dito, ituro dito sa dalawang disciples, nung nagtanong sila kung saan ka nag-stay, at nung sinabi niyang, come and you will see, ang una na gusto niyang ipakita na realidad, no, ay he wanted to be transparent or transparency, no? Ang sabi po sa Matthew chapter 8, verses 19 and 20, pinakita ng Panginoon dito kung saan siya nakatira. Sabi po dito, then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. So ano po ang ibig sabihin? Ng Panginoong Hesus-Kristo dito? Na siya ay walang tirahan, no? Siya ay kung saan-saan lang nakikitulog, no? O kung saan siya abutin, no, ng kanyang pangangaral, doon siya magpapahinga. Ang ibig sabihin, it is difficult to follow the Lord, no? He became transparent, no? Meron akong napanood noon sa TV na isang babae na estudyante na mahirap siya, no? Ngunit siya ay napapasok sa private school na mayayaman lahat ng kanyang mga kaklase. At sa kanilang pag-uwi, pagkasabay-sabay silang umuwi, no, sumasakay ng sasakyan, doon siya nagpapapara sa malaking bahay. At yun ang sinasabi niya na bahay nila. Pero ang kanila talagang bahay ay sa squatter. So makikita natin doon na hindi siya transparent sa kanyang mga kaibigan. Kinakahiya niya yung kanilang kalagayan. Ang Panginoong Hesus-Kristo, ipinakita niya yung totoo, no, na may experience when you follow Him, no? Ang sabi nung teacher of the law, I want to follow you wherever you go. Ang sabi ng Panginoon, I have no place for you to stay, no? Kasi yun nga po ang understanding noong unang panahon na basta't estudyante, no, yung mga estudyante pupunta sa bahay mo para turuan sila. At kahit saan ka pumunta, sasama sila sa iyo. Pero ang Panginoong Hesus-Kristo, yun nga, wala siyang lugar na pagpapahingahan. He was transparent. And then ang pangalawa, hindi lang transparency, no, ang dapat na ipakita natin, but transformation, no?
I believe ito po ang the best na maging dahilan ng mga tao why they will follow the Lord. Why will they follow Jesus through your life? No? Dapat ipakita po natin na ang ating pong buhay ay nagbago. Kasi naniniwala po ako sa gabing ito, kahit na ang ganda ng ating pagkaka-present, ano? Kahit na marami tayong mga illustrations, marami tayong mga visual aids, no? Marami tayong alam na techniques, no? Kung paano ibabahagi ang salita ng Panginoon. Kung hindi po ito nakikita sa buhay natin, kung walang changes sa atin pong buhay, I firmly believe marami pa rin mga tao ang hindi susunod, hindi magsusuko ng buhay nila sa Panginoon. Kaya, the first convincing message that they will hear and they will see is our transformed life. Alam po natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, behold, the new has come. Okay? So, kumusta po ang buhay po natin? No? May mga nagbago na ba sa buhay natin? May nakapansin na po ba at nagsabi sa atin na meron na pong pagbabago na nakikita sa atin pong buhay? At ito po ang gustong ituro ng Panginoon, ano? Sa mga tagasunod niya. Nung sinabi niya na, come and see, no? And you will see the difference. No? You will see that I am a different teacher than the others. Okay? In fact, nasabi nga po sa Matthew chapter 7, verse 28 and 29, no? Pagkatapos po ng tinatawag na Sermon on the Mount, ang sabi po dito, when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. So nakita po nitong mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo, hindi lamang itong dalawang disciples na ito, nung marinig nilang magturo ang Panginoon, they were amazed na mangha sila, sapagkat kakaiba ito. For the first time in their lives, nakarinig sila ng teacher na may authority. Alam niyo pa kung anong ibig sabihin na may authority? Na yung sinasabi niya ay naaayon sa kanyang pamumuhay. Sapagkat yung mga Pharisees noon, iba yung sinasabi nila, iba yung kanilang ginagawa. Kaya hindi convincing, wala silang authority. At mga kapatid, yan din po ang dapat nating tandaan. When we share the gospel, no? At sinabi natin sa kanila na bibigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Panginoon Kristo, babaguhin niya ang iyong buhay. Nawa ang best example natin na yung ating pong mga sarili. Ano po? Paano natin sinuko ang buhay natin sa Panginoon at paano binago ng Panginoon, inayos ng Panginoon ang buhay natin dati. Ano po? So yun po ang makikita natin na kahulugan nung come and see. To demonstrate reality. Yung una, to develop relationship. Ang pangalawa, to demonstrate reality. Ang pangatlo at ang panghuli, the decision to remain. No? The decision to remain. Ang sabi dito sa verse 39, come, he replied, and you will see. So they went and saw where he was staying and spent that day with him. It was about the 10th hour. Yung 10th hour dito, ito po ay parang 4 o'clock na. Ang 12th hour ay 6 o'clock ng hapon. Ano po? So, makita po natin dito na nagstay sila sa Panginoon. At yung pag-stay nilang yun ng one day ay umabot ng 3 years. No? They decided to remain. Nung na-develop yung relationship nila sa Panginoon, no? Na yung katotohanan na nagbuo ng kanilang relationship, no? Nung makita nila yung reality, nung dinemonstrate ng Panginoon ang reality, no? Para ipakita niya yung kanyang transparency, no? At para makita din nila yung transformation, no? Na mararanasan mo when you follow the Lord. Ito, nagdesisyon sila to remain. Okay? Bakit sila nagdesisyon to remain? Because first, they found hope in the Lord. Okay? Nakatagpo sila ng pag-asa. For the first time in their lives, may nagturo sa kanila ng tama at ng bago at makakatulong. Sapagkat for the past 400 years, talagang sila ay sinakop ng iba-ibang mga malulupit na bansa. At during this time, yun nga po, Roman Empire ang sumasakop sa kanila. Walang ginawa itong mga Roman soldiers na ito, Roman government,
kundi parusahan sila, pahirapan sila. Ano po? At dahil sa kahirapang ito, talagang sila po ay parang mauubusan na ng pag-asa. Ang tangi na lamang nilang pinanghahawakan ay yung itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang that one day the Savior will come. And here He came, ano? And they were able to see this Savior. They experienced, they decided to remain, no? They decided to follow the Lord because they found hope in Him. Ang sabi po sa Hebrews chapter 6 verse 19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure, it enters the inner sanctuary behind the curtain. Okay? So ito pong hope na ito ay ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesukristo. Pag narinig natin ang magandang balita na buhat sa Panginoong Hesukristo, magkakaroon po tayo ng pag-asa. At sa kapaligiran natin ngayon, ano po, na patuloy na pahirap ng pahirap, no? Patuloy na pagulo ng pagulo. Hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin, ang iisipin natin. Mga kapatid, panghawakan natin ang salita ng Panginoong Hesukristo. At ito rin po ay ibahagi natin sa iba. Sapagkat dito lang tayo makakatagpo ng pag-asa. Ang sabi nga ng isang quotation, walking with Jesus is better than wandering without Him. No? Ang pamumuhay na kasama ang Panginoong Hesukristo, bagamat ito ay mahirap, pero mas maigi ito, mas mabuti ito, kaysa tayo po ay mamuhay ng wala siya. Sapagkat kung wala ang Panginoon sa buhay natin, walang direksyon ang buhay natin. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kung saan tayo makakarating, at ano ang kahinatnan ng buhay po natin. So, these disciples and the other disciples decided to remain. Kung inyo pong naalala, yung sabi po ni Peter, no? Where would we go? You have the words of eternal life. You have the words of hope, no? We will stay with you. We will remain with you. Sana ang ganoon din po tayo, ano? Ipakita natin, no, na sa kabila ng kaguluhan, no, sa kabila ng uncertainties ng buhay na ito, we remain faithful to the Lord. We remain obedient, no? We remain followers of the Lord Jesus Christ. At yan po ang makikita ng mga tao. When they see that in spite of the difficulties in life, we keep on following the Lord, then they will surrender their lives to Jesus. No? They will also follow Him, katulad po natin. Sa gabing ito, are you still following the Lord? Nawa magtapat po tayo. Hindi lamang po nakatagpo sila ng pag-asa kung kaya't sila ay nanatili. But second, they found healing. They found healing. Nakatagpo sila ng kagalingan. Kung babalikan po natin ang Mark chapter 2 verse 17, ang sabi dito, on hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. So, ang tingin ng Panginoong Kristo sa mga makasalanan ay may karamdaman. At kaya siya nagpunta dito sapagkat siya ang dakilang doktor. Papagalingin niya, no? Aayusin niya. Ililigtas niya tayo dito po sa pinakamatinding karamdaman ng sangkatauhan na siyang dahilan kung bakit nahiwalay ang Diyos at ang tao. At yun po ay ang kamatayan. No po? Kaya nagpunta ang Panginoong Kristo dito is to give us healing, no? To heal our spiritual sickness. At ito po ay ang kasalanan. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 56 to 57, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, the Lord will heal the greatest sickness of our lives. Ano po? Yun po ay sin na nagkukos ng kamatayan. Nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nasira ang kanyang katawan, dumalo yung kanyang dugo, no? At siya po ay namatay. And then after 3 days, siya po ay nabuhay na maguli. Yun po ang hudyat, ano po, na nagtagumpay ang Panginoon na kung sino man ang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, lalo na sa kanyang ginawa, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na po mapapahamak. At ito po ang dahilan kung bakit nagdesisyon na manatili, magtapat, ito pong mga
tagasunod ng Panginoong Kristo hanggang sa huli ay sila ay nagtapat sapagat na-realize nila that without Christ, they are nothing. Yan po ay nakalagay sa John 15:5. Without Christ or apart from Christ, we are nothing. At nawa ito rin po ay makita ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon sa buhay po natin, no? Sapagkat tayo nga po ang buhay na patotoo, tayo po ang buhay na Biblia na babasahin ng mga hindi mananampalataya. Nawa makita po sa atin, no, na tayo po ay may pag-asa lalo na sa matinding mga problema na atin pong nakakaharap. Nawa tayo po ay maging source of hope. Hindi po tayo maging source ng discouragement. Sana hindi po tayo nega, no? Kundi lagi po tayong positive dahil tayo umaasa sa Panginoon. At makita rin nila that the Lord has healed us, not only physically, but most of all, our spiritual body is healed. Sa gabing ito, mga kapatid, may tatlong kahulugan na ipinakita ang Panginoon kung bakit niya sinabi or inimbita itong dalawang disipulong ito. At sinabi niya na, come and see. Ang una, makita po natin, to develop relationship. Second, to demonstrate reality. And third, the decision to remain. No? Nung makita ito ng mga disipulo, they decided to remain. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, sa mga kaguluhan nangyayari sa atin pong kapaligiran at sa mundo, meron po tayong pwedeng magawa. Ito po ay ibahagi ang magandang balita. Let us develop relationships. Let us demonstrate reality in order for them to decide to remain. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa paalala ng inyong salita. Salamat po sa pattern na binigay ng Panginoong Kristo sa aming pagbabahagi ng inyong salita. Tulungan mo kami na laging umasa at sumunod sa inyo. Sapagkat ito lamang, Panginoon, ang pwede naming ipakita sa mga taong hindi sumasampalataya sa inyo. Na maipakita namin na binago mo kami, na totoo ang aming mga sinasabi, na naranasan namin, Panginoon, ito. Lord, sa kaguluhan na nangyayari sa mundo, ingatan mo kami, Panginoon. At nawa, ito po'y magpaalala sa amin na ang pagbabalik ng Panginoong Kristo ay malapit na. Kaya dapat na namin gawin kung ano yung mga iniuutos mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.